Good day, Kamaster! Welcome back to our PMI Motorite YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, ang topic natin sa araw na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano malalaman na good condition ang battery kapag bumibili. Shout out po kay Datibayo 4390. Shout out po sa iyo, sir. Ito po yung kanyang tanong. Paano po malalaman na good condition ang battery kapag bumibili, sir? Dapat as much as possible 12 volts pataas. So ito po ang ating sasagutin sa video na to. So mayroon tayong battery dito na Motorite Enduro. Ayan po. Motorite Enduro po ito. Actually dalawa po ito. Ayan. Dalawang piraso ang bibili ng ating customer. Naroon lang sa bayan bumili ng battery terminal. Paano ba natin malalaman na good condition ang isang baterya kapag bumibili? So unang-una na gagawin, siyempre ipapa-battery tester nyo sa store na inyong pinagbilhan. So ito na nga po, ang gamitin nating battery tester ay itong battery analyzer. Ito po. So unang-una, i-tester natin siya. Kakapit natin sa positive at sa negative. Ayan. Then makikita natin ang voltage sa isang baterya ay 12.3 or 12.39 volts. So ayan, hindi po yan full charge kasi ang full charge ng isang baterya ay 12.6 volts or 12.8 volts pataas. So ayan, 12.3 kulang po yan ng 0.3 volts para maging 12.6 para masabi natin full charge ang isang baterya. Yan, so ang gawin natin dito, i-charge natin ito muna sa battery charger. Papainitin lang baga habang gumagawa tayo ng resibo. Pagkatapos gawa ng resibo, pwede na siyang tatanggalin sa pagka-charge. So sana maliwanag po sa ating lahat. So yan, 12.39 or 12.3 volts. Ayan. So dito naman sa kabila, kakabit lang natin ito sa negative at sa positive. Ayan. So as you can see, Kamaster, ang reading sa voltahe ng battery na ito ay 12.3 or 12.39 volts pa rin. So pare-pareha sila ng voltahe. Ayan. So ito, hindi po ito full charge. Kulang po siya ng 0.3 para maging 12.6 at para masabi nating full charge ang isang baterya. Kasi ang mga battery na ito ay factory charge pa po ito. Ibig sabihin, galing pa po sa factory ang charge sa mga battery nito. So bago nyo ibigay sa customer, bago natin ibigay sa customer, kailangan nating i-charge muna saglit, mga 5 minutes. Pwede na po yun, tataas ang voltahe nito. So ngayon, sisilipin natin yung kanyang CCA kung mataas na ba kahit hindi pa ito nasa-charge. So okay lang natin. Ayan. Battery test, regular flooded, din CCA. So 70 ampere naka-set up na siya. So 70 ampere po kasi ang nakalagay dito sa baterya. So kasi 3SM po yan, then ititesting na natin. Okay na. So ayun nga, nagtitesting. As you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, ang nakalagay dito ay good recharge. Ibig sabihin, good po ang battery na ito, kulang lamang sa charge. Then ang kanyang CCE ay 585 CCE. So mataas po. Pero hindi pa kataasan, dapat 600 po yan. Then ang healthy niya ay 100%, ang charge ay 65% lang. Internal resistance ay 5.12. Ayan. So good recharge. So kung pansinin nyo ang ating light indicator sa battery tester ay kulay dilaw. Nagpapahiwatig po kapag kaganyan hindi siya totaling full charge. Kasi kung full charge yan, dito yan tumatapat sa kulay green. Tatlong light indicator kasi ari dito. Pag dito sa kulay pula, ibig sabihin sira ng baterya o di kaya lubat lang. Pag dito naman sa kulay dilaw, good po ang baterya, kaso nga lang recharge, kailangan sa i-charge. Pag dito naman sa kulay green, tatlo po itong light indicator, good ang isang baterya, magi-green siya. So yan, itong CCE na to ay tataas pa po ito, maging 600 na po ito kapag ma-charge natin ito ng mga 5 minutes, 5 to 10 minutes bago natin ibigay sa customer. So ayan po. So shout out ulit po sa iyo, sir, sa nag-request nito. Ay, hindi man siya total nag-request, binablog ko lang para makita niya sa actual kung paano malalaman na good ang isang baterya kapag bumibili, kung ilang volts po ba talaga ang karga. So ganito po ang itsura. Pagka bumili kayo sa mga store, 12.3 po talaga yan.
12.3, 12.1 or 12 volts, mga ganon. Kasi factory charge po yan. Kailangan bago ibigay sa customer, i-charge muna. Kasi mandatory po dito sa amin na bago naman ibigay sa customer, charge muna namin yan. So ayan po. Pag sa iba kasi, di natin alam kung i-charge ba nila o hindi. Pero dito sa amin, charge po namin para ma-full charge talaga siya, totally full charge. Quick tutorial lang naman tayo, hindi naman masyadong mahaba ito. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope na naibigay ko sa inyo ang tips. Kung nakatulong, please give me a thumbs up. Pakishare na rin sa inyong mga friends, kakilala kung sa tingin mo na matutulungan ng ating video. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Be My Motorride. Bye!